Tinanggal bilang House Senior Deputy Minority Leader si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice nitong Martes, March 3. Isang araw pagkatapos nito, inihayag ng kongresista sa kanyang plenary speech na ginawa niya ang kanyang trabaho habang hawak ang naturang posisyon. Ngunit tilaan niya hindi kayang tumanggap ng liderato ng Kamara ng mga kritisismo. Kamakailan mabibigat ang naging komento ng kongresista sa naaprobahang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa komite ng Kamara na anyay hindi naman talaga bubuwag ng mga dinastiya sa politika. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Bukod sa umano'y malabnaw na Anti-Political Dynasty Bill, sinita rin ng mambabatas ang iba pang polisiya ng pamahalaan gaya ng mga aksyon sa flood control scandal at pagresolba sa mga questionableng budget insertion. Saad nito, wala siyang sama ng loob sa pagkakatanggal niya sa liderato, ngunit tinuligsa ang posisyong hawak ng mag-amang Marcos sa gobyerno. When the President of the Republic has a son serving as majority leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Maging ang Malacanang hindi nagustuhan ang paninita ni Representative Erice sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, palaisipan kung bakit Pangulo ang sinisisi ng mambabatas, gayong papelaan niya ng mga kongresista na magpasa ng mga batas at mag-amyenda kung kinakailangan. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Kung ayaw niya ng version sa House of Representatives, di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niyan. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo isinisisi niya sa Pangulo. Isa ang Anti-Political Dynasty Bill sa mga panukalang batas na ipinag-utos ng Pangulong iprioridad ng Kongreso. Ang bersyon ni Representative Sandro Marcos at House Speaker Bogie D ang lumusot sa House panel. Samantala, pinalitan si Erice ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima bilang House Senior Deputy Minority Leader. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.